What is up mga kabuhok? My name is Balbon and welcome back sa ating social media. At meron po tayo ditong helmet. Ayan. Ito po ay yung top of the line ng Shoei. Ang Shoei X15. Ayun. Buksan po natin ha. Unbox natin. Ano po ba ang laman ng X15? Ayan, check natin. So yan po. Ang X15 po ay may kasamang dry lens. Ito na po yung bagong anti-fog ni Shoei. Sila na po ang nagawa, hindi na siya pinlock. So dry lens na po ang tawag. So meron siyang kasamang ganyan. Sa X15 po o kaya X14 may ganito, may styro sa ibabaw. Check natin yung loob. Ayun, di ba? Meron siyang dust bag at saka may styrofoam din sa ilalim. At yung kanyang mga essential. Tingnan natin kung ano yung mga essential na to. Ano ba yung laman nito mga to? So, meron siyang breath deflector. Sa nilalagay ito sa mayroong nguso. Breath deflector. Meron siyang parang chin guard. Sa baba naman to kinakabit. Meron siyang chin curtain para sa may baba. Meron din siyang lubricant at meron siyang sticker kasama. Meron siyang sticker sa lens at saka meron siyang other sticker. 2 pieces. Tapos meron din siyang manual. So, open natin tong helmet. Ayun. Shoutout po sa nakabili. Yan. Ano po to? Proxy. Ganda ng kulay. No, normal lang, neutral color. Yan, meron siya malaking vent, isa intake pala, sorry. Isa, dalawa, tatlo, apat. Yan, meron siyang apat. Meron dito sa baba, meron din dito. So, ang dami niya intake. Isa sa mga ano. Tapos ano na rin, yung kanyang lens sa harap na rin binubuksan. Meron siyang lalagyanan ng tear off. Yan, pag nangangarera kayo, meron din dito mga pang ano yata ito pang turbulence. Meron na din siyang spoiler kasama. Ayan, ito napapalitan naman yan in case na kailangan i-repair. Napapalitan tong harapan. Ayan. Tapos, check natin ang date code. Ang date code niya ay April 24. Yan, meron na rin siyang kasamang QR code at double D ring. Meron lang akong gustong sabihin total nandito naman na tayo. Yung pong X15 highly customable po yung kanyang mga paddings. Tanggalin natin tong top paddings. Ngayon ko na lang to siguro i-explain. Impronto naman tayo lagi. Yeah. Kasi ano to pang racing to, kaya importante yung fitting niya. So kaya highly naka-customize tong ano. Actually nakakabili nga nito tingi-tingi Yan. So ito po nahahati yan sa maraming parts. Etong isang to nabibili lang itong part na to. Etong sa may batok nabibili rin. Etong sa may tenga nabibili at saka etong sa may harapan. Yan, nadi-disassemble po siya. Yan, nakadikit lang siya. So pwede niyo po yang i-customize. Pwedeng makapal sa may batok, manipis sa may bandang tenga, at dito sa may noo manipis din. So nako-customize po ito. Ayan. So kung bibili kayo, siguraduhin nyo, check nyo yung size chart. Si Shoei nag-o-offer din sila dito sa Japan ng personal fitment pero may bayad. Ayan. So ito nako-customize po ito. Highly customable po itong top paddings nila sa Shoei. Ang standard po ay 9mm. Kung medyo malaki yung ulo mo, pwede kang bumili ng 5mm mas manipis. Kung medyo maliit naman, pwede kang bumili ng mas makapal. Parang 11 yata yung susunod. Or meron pa yata 13. Yan. Tapos ito naman yung cheek pad niya. Tanggalin natin yung cheek pad. Yan.
Nalalagyan na rin to ng cardo. Ayan. Explain ko lang din yung cheek pad ni... Ay, naku, matataglag pa yung aking phone. Explain ko na lang tong cheek pad din ni X15. Yan, si X15, ito yung cheek pad niya. Minsan pag lumuwag na o kaya nasisikipan po kayo, nadi-disassemble po ito. Yan. Pwede nyo pong nipisan or bawasan itong foam sa loob. Yan, nadi-disassemble po yan. O, kung titignan ninyo, para lang siyang naka-maze. Slide nyo lang yan. Ayun, di ba? Ay slide lang siya. Yan, at ito, i-slide nyo lang siya hanggang sa ma-open nyo yung loob. Ma-access nyo na yung foam. Para lang din siyang aray. Meron siyang kapal. Pwede nyo siyang pilasin. Yan. So, nako-customize din po ito. Yan. Tapos, check natin. Etong chin curtain, dito yung nilalagay. Pag ganyan. Para sa baba. Etong isa, chin guard din yan. Dito nilalagay. Dito. Yan. Tapos meron din dito yan sa harap. Ito may showy. Nilalagay na ganun. Itong lubricant, pag medyo maganit na, isara yung helmet nyo, kuha kayo ng cotton buds, dampian nyo, tapos punasan nyo tong paligid na to. Para tanggalin po yung lens, ang una pong gagawin ay kailangan natin ma-access yung gilid. So angat po natin siya. Ayan, angat po natin. And then meron po dito may parang latch na hinahatak. Hatakin natin. Medyo komplikado lang to, hindi ako... sorry. So hatak tapos tungkab. Hatak tapos tungkab. So ganun din sa kabila, hatak tapos tungkab. Iyon. Ay naku po, sorry. Nababagsak yung ating phone. Ito po yung smoke. Yan. Ito po yung dark smoke na lens na binili ng client. Kabitan natin ng dark smoke. Tapos saka natin siya picturean mamaya. So, yung pong sa Shoei, kung familiar po kayo sa Shoei Say 8, yung pong lens nun at saka yung lens nito ay iisa lang. Ang pagkakaiba lang po ng stock na lens ng Shoei X15 ay merong ganito. Merong lalagyan ng tear off. Yung pong sa Shoei Say 7, which is a CWRF2, wala po siyang kabitan. Sa Shoei po, CWRF2R, meron siyang kabitan nito. Yun lang pagkakaiba. Pero pwede mo siya magamit. Ayun. Meron din po pala itong transition lens. Pwede sa Shoei Say 8 tsaka sa Shoei X15. Kaso lang walang kabitan ng tear off. So yun, natanggal natin siya kanina, di ba? Hatak, kawet. Pagpabalik naman, kawet, tulak. So hanapin nyo lang yung magkakawit dito. Yan, yung magkakawit lang siya dito. Itong part na to, kawit tapos tulak. Yun, nakabit din. So yun, pasok nyo sa loob sa taas. Hanapin nyo lang sa taas. Tapos ayun, shoot na siya. So ito dark smoke, meron siyang light smoke at meron siyang smoke, tsaka meron siyang dark smoke. Ayun, di ba? Pogi na. So yun, sana po ay may natutunan kayo sa aking mini tutorial. Maraming salamat po. Kung meron po kayong kailangan sa akin, PM lang po kayo sa Helmet ni Balbon. Ride safe, peace out.